bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Nakatagong Aswang Part 1. Mga dayo sa baryo. Magandang gabi, Sitio Pangil. Ako po si Erwin ng Quezon City. 17 years old pa lang po ako. Pero sobrang hilig ko na po talaga sa mga horror at suspense stories simula pa noong maliit pa lang ako. Ang hilig na ito ang isang dahilan kung bakit nahumaling ako sa mga horror narration channels sa YouTube. At ito rin po ang dahilan kung bakit ako lumiham ngayon. Meron po kasing isang lumang kwento na nagpasalin-salin na sa angkan namin at gusto kong ibahagi ito sa inyo. Ikinwento po ito sa akin ng aking lolo Teban nang magbakasyon kami ni nanay sa kanilang lugar. May 2 taon na ang nagdaan. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan ng mismong lugar, basta isa po itong liblib na baryo sa may Batangas. Nasa paanan ng isang sikat na bundok at may malapit na ilog. Ilang metro mula sa ilog ay meron pong isang puno ng akasya na merong tree house. Isang tingin pa lang mula sa baba ay halata ko ng napakaluma na nito. Sira-sira na nga po ang sahig, tapos hindi naligtas akyatin ng hagdan. Nagawa sa taling abaka. Subalit nakuha po talaga ng tree house na yun ang kuryosidad ko. Gusto kong makita ito ng malapitan. Ang ginawa ko, inakyat ko ang isang puno ng mangga na katabi ng matandang akasya. Pagdating ko sa taas ay napansin kong kita pala doon ang baryo. Kita ko ang bahay ni na lolo at pati ang ilog. Kita ko rin ang luma at maliit na simbahan ng lugar. Ang sabi ni Lolo Teban, noong panahon pa raw ng mga Kastila itinayo ang simbahang yun. Tapos inayos lang at sinimento ng mapalayas ang mga mananakop na Hapon. Maingat akong tumulay sa malaking sanga na nakaturo sa mismong treehouse. Sumilip ako. Napakakapal ng sapot ng gagamba na bumabalot sa buong bahay. Kaya naman, bumaba ako sa puno ng mangga. Tapos ay naghanap ng tangkay na pwedeng magamit. Nang makakita ng payat ngunit mahabang sanga na meron pang mga dahon, umakyat ako ulit sa puno. Ginamit ko ang hawak na kahoy para hawiin ang makapal na sapot. At noon ay halos malaglag ang kaluluwa ko pabagsak sa lupa nang makita ko ang isang itim na kalansay. Nakalapag ang mga buto-buto nito sa isang papag na nasa isang gilid ng treehouse. Nakasuot ng baro at pantalong, kinain na rin ng kalumaan. Nakalagay ang kanang kamay sa bandang dibdib, tapos may nakatumbang kahoy na baso sa tabi. Hoy, Erwin! Anong ginagawa mo riyan? Sa muli ay nagulantang ako nang biglang may tumawag sa akin. Tumingin ako sa baba at nakitang naroroon na pala si Lolo. Bumaba naman ako. Tapos pinaliwanag ko na gusto ko lang masilip ang loob ng lumang treehouse. Pagkasabi ko noon ay tumingala si Lolo at tinignan ang bahay-bahayan sa puno. Bumuntong hininga,
nagkamot ng batok, tsaka tumingin sa akin. O apo,